A simple drill cabinet. But for now, we'll check. Unahin natin yung tools na gagamitin natin. Ito, full screwdriver. So, nakadepende ito kung sa preference nyo. Pero, yun, papakita ko kung paano natin gagamitin. Ayan yung mga parts na gagamitin natin. So, we have this manual. Yan tayo dito i-check yung pag-build. Yan. So, bibuild natin siya ng sideways. So, yeah, let's tackle this first. Yun, magta-time-lapse tayo sa pag-create nito. Or, yeah, depende. But for now, ito muna. Ano ba magiging itsura niya? Tignan muna natin, ha. Yung paghanap ng pyesa is madali lang. Pero, yung mahirap dun is yung pagpili ng screw. Ay, na-stress ako nun. Pero technically, yung the way kung paano mag-work yung screw is ito, for example, itong yung maliit na screw na yan. Ito yung papasok dun sa kung saan siya mag-fit. So, may times na luluwag siya. So, yun, discuss natin kung paano siya ihigpitan mamaya. So, ito yung papasok dun, siya yung maglalak. Tapos, itong bakal na ito yung magpapa-expand yan. So, yun. Then, after niya, merong maliit na butas dun sa kabila. Dito mo yun isi-shoot to. And, i-interlock niya ito as ganyan. Mag-brace siya ng ganyan. Ayan, no? So, technically, ganito siya. Sa kanto. Ayan. So, dito din yung nakapicture yung yung nandun sa shop. Pinicturean ko siya. And then, nagpaalam naman ako dun sa owner or sa manager. And continue natin mabuild tong buong frame sa baba. Ayun. Pagod. Ito na siya. Ayan. Ayan yung base niya. So, ayan yung sa likod. If nakikita nyo na maayos. Ayan. So, pabox siya. Ganyan. So, kailangan siyang i-build ng patagilid. Why? Tulad nito. Yan. Tignan mo. So, sa step 2, dyan tayo sa step 2. So, kukunin natin yung may... Ano ba dito? Pero, ayun. So, kailangan natin kunin yung malapad. So, malapad, parang 1:2. 1:2. Kung ano niya. Yung 2/3 is, ito yung malapad. Yan. Kita mo yung Ayan. So, meron siyang aparador sa ilalim and sampayan. So, ganun. Yun lang. So, ito yung next natin gagawin, yung pagbalagbag. So, di ko alam kung paano natin to gagawin ng pagtapos na. Kasi kung titignan mo, kailangan nating i-vacant yung buong kwarto. Or else, pag pinatayo natin to, hindi ito tatayo. For example, ganyan. Tapos, na-assemble na. Tapos, na-assemble na yan. Paano na siya ipapatayo? Kukulangin yung space. Kasi magdadagdag ka pa ng almost ilang inch pa yung bubong nito. Siguro mga 1.5 inch. So, kailangan kung ibakante yung kwarto, tatanggalin ko yung foam. Ayun. So, ayun. Nabakante natin yung kwarto. Mag-start na naman tayo. Sa inyo pusa ko. Ang pangit to. Ito na yung unang wall.
Ayan. As expected, mali na naman yung nasa manual. So, mali yung the way kung paano kinonstruct yung yung manual. Kung mali-mali yung mga screw na naka-assign. So, yung isang mechanism, yung isang way ng pag-lock nila. So, kanina yung pinakita ko yung blue tapos yung silver. Ito naman yung white tapos yung ito, para mas makita nyo. Ito. Yan. So, black siya tapos ilalock niya ito. So, ito kailangan mo nakalabas yung yung parang screw niya dyan para maikot-ikot mo siya if ever na di mo na makuha. Yan lang. So, ito yung natin ikabit yung nasa gitna. Ayan. So, yan yung pusa ko. Sobrang likot. Akala niya nakikipaglaro ako sa kanya. Pilingera. Ayun. Ay. So, na yung So, fixed screw din to nasa baba. Ito. Ayan na. Fixed screw din siya. So, kailangan mong i-align ito dito. So, bakit ito may double dito? Kasi may mga divider yan sa right side. Parang lagay ng mga medyas or something. Na kung ano yung gusto mo. Tapos, dapat match itong dalawa nasa taas. Tapos, ito yung pinaka-importante. Yung dalawang ganyan. So, yan yung magde-decide if nasa harap or nasa baba ka. So, kung titignan mo, bakit ito yung nasa gitna, mas maiksi siya. And, yung mga butas-butas niya is for the dividers. Ayun. Siya yung parang sa mahabang pinto. So, mag-start ulit tayo for the divider. Pwede nga natin ilagay yung yung pangalawa, yung nasa kabilang side para palagyan natin ng bubong. Pero later natin siya lalagyan ng bubong once na ma-fix na natin yung mga kailangan. Kasi yung mga tornilyo, isang tip sa pagtotornilyo na nakuha ko kay Papa is yan pa especially sa mga kahoy, sa bakal, doable pa si bakal resolbahan niya kung marunong magaling mag-welding. Pero sa sa kahoy, once na ma-lost thread siya, unless may talks ka or may proper right tools ka na wala pa tayo ngayon. So, bala ko bumili ng makita later on para gumawa ng sarili kong dining table. So ngayon sobrang init. Kaya binuksan natin yung aircon, enjoy na enjoy. And then dito rin yung isang pusa. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Divider. Tapos lalagyan natin yung ulo yung top. So ayun, nagkamali ako ng arrangement nito. Nakaharap dito yung sa likod, yung dapat para sa likod. Pero okay lang kasi hindi yung tulad yung sinabi ko kanina na huwag mo masyadong hihigpitan unless sure ka na or may kailangan kang gawin na nandun ka na sa part na permanent na yung mga ginagawa mo. So ayun, nakakapagod siya pero worth it yung pagod kasi nakikita mo mabubuo na siya. Medyo matangkad tong wardrobe na to kasi medyo madami na yung damit ko and di na enough yung normal na pinaglalagyan ko ng damit. Ilalagay na natin yung top part and papatuyuin na natin siya after malagyan natin yung top part. Pero lalagyan muna natin yung nasa gitna din. Ayun, medyo nakakapagod siya. Pero, I think, masyado naman siyang satisfying. So, mag-time-lapse ulit tayo. Video natin yung paano kung pagpatayo natin. Ayun. Yung hindi time-lapse.
Yun lang. Yeah! Sa wakas. Ha! Then, hi. Nagwawabol pa siya, no? Okay naman. Kailangan na lang siya ng mga... Tapos na natin yung mga backbone nung aparador. So, tapos na yung backbone. Ano ba yung sunod? Kung titignan mo, hindi pa siya ganun ka-sturdy. Wiggle pa siya. Di ako sure kung saan nanggagaling yung wiggle. Pero I think tama naman yung mga kung ano yung nasa harap. Tapos kung ano yung mga nasa likod na parts. Yan na. Kita mo naman yung mga may pintura tapos walang pintura. Kasi may mga crevice para doon sa plywood sa likod. So kailangan pa siya ng support dito sa gitna para hindi siya masyadong mag-wiggle. Ito yung kulang. I think masyadong mahigpit yung mga tornilyo. And enough naman yun para hindi mag-wiggle yung mga sides niya. Hi mo ka. Mag-start tayo, magta-time-lapse ulit tayo. Kailangan ko pang basahin yung manual kasi di ko pa alam or di ko pa nag-picture out yung mga small parts. At least ito, nandito na to. Pwede ito gamitin if ever kailangan. Pero much better ata na wag mo na. Tapos natin yung unang aparador. And so susundan natin yung aparador. Tapos yung mga lock. Ayun o, naka-ready na siya. Sana naman tama yung magawa natin. Kasi yung oras na 11 na ata. Pero yun, continue natin ito matapos today. Apat na oras ata tayong tatrabaho nito. Nagkamali tayo kanina dun sa paggawa ng aparador. Hindi natin nalagay yung itong flooring ng mga damit. So, nakakapagod siya. Ito na yung bago nating gagawin. Pinto. So, sa pinto, meron tayong 4 na holes. Isa. Ayan. 2. 3. 4. 4. So, itong 4 na to yung magiging support niya dito.
Pwede natin lagyan ng ballpen o something na ano. So, kailangan saktong-sakto. Yung taas tapos baba. Then, yung gitna, pwede na yung ilagay as something na nakadepende na lang yun doon. Pwede natin mag-adjust sa gitna. Pero yung sa taas, baba, hindi pwede. Kasi kailangan lapat na lapat. Kaso may issue tayo. Hindi kaya makabit to kasi yung mga bisagra kailangan itornilyo. And wala yung mga reading butas. So, kailangan nating ihuli na yun. Kasama yung pinto dito. Pero may isang bagay tayong pwedeng gawin. Which is yung sabitan and yung pader dito sa likod. Tapos yung mga yung rolling na cabinet sa ilalim. Tapos na yung padara. Ayan. Pagpapatuloy ko na lang ito once na may katulong na ako. Kasi yung pintuan is sobrang bigat and may mga misaligned na mga bisagra. So, di ako sure kung tama or mali yung kalalabasan nun. For update, as you can see, off muna natin yung fan. Ito na, nakatayo na yung aparador. Di ko na siya na-update, pero for now, gamit na siya. Medyo nakakapagod lang yung pag-setup, pero titignan yung yung mga nakalagay dyan. Dyan nagamit yung clamp na hindi natin nagamit before. Tapos yung alignment niya is, I think okay naman. I-finish natin yung layout nung tawag dyan, nung buong aparador. So, what makita handrail, which is a good investment after some realization na ang hirap niya palang i-set up. So, lalagyan natin to ng mga yung mga butas niya dito for locks. Ayun. Tapos dun sa baba, to finish the aparador. Hammer drill na siya. And for its price, I think super good find ito. And also cordless na siya. So, adapter na lang yung ilalagay mo. So, may 3 modes siya. And for a simple drill, so for drill, meron kang different modes. 1, 3, 5, 8, 11, hanggang 20. Ayan. Tapos, meron kang for semento and meron kang for hammer. For normal drill, tapos meron kang for hammer. So, kung i-assume natin, itong hammer is for semento. Ayan. Pero gagamitin lang natin is for drill, tapos gagamit lang tayo ng low torque. Ayan. May mode siya 1 and 2. Ayan. Ayan. Paghigpit, kailangan mo lang manually lang. Pwede mo rin naman siyang i-automatic. Yan. Pag naigpit na, yan, we can start. Di ba? Ang dali. Kumpara mo nung minamanual mo siyang itutulak ng screw. Try naman natin yung sa ilalim. Yan.
Natapos na nating barinahin yung lock. Oops, nahulog. Ayun. Try naman natin tong nasa taas. Tong lock ito. Kulang pa center nila dito eh. So, ayan. Tapos na siya. So, dito ko nilalagay yung mga other tools ko um, for my gears, lalo na pag lumalabas. Drones, also microphone, and also yung action cam. Dito ko siya ini-store. And for other things, nandun na siya sa baba. And also for my swimming gear, ayan. Tapos for jackets, dito siya sa taas. So to utilize yung space, yung isa sa baba, nandyan yung other laptops ko. Ayun. So yan lang naman. So I'll upload the full video try to upload it on the YouTube for other things na pwedeng makita ng mga gagawa ng aparador. Ayun lang. Bye-bye.